Meron yung Albert Durias sa Ayun, pag-uwi. maraming salamat. Pero Marlon, while we celebrate the Independence Day, ang kalayaan ng ating bansa, dumating naman sa atin ang balita na napakalaking positibo o posibilidad na magkaroon na ng interim release ang isang PRRD. Posibleng lumaya na, no? Oo. God willing, sana mangyari ito sa lalong madaling panahon. Oo, kasi it's been how many days? 100 days? Diba? Kung presidente ka. 100 days. Oo. Lungkot, no? Kung presidente ka, ano yun, parang yan yung first 100 days mo na ano na ba yung, sa first 100 days, wala ka naman talagang na-accomplish pa. Nakakailang hearing na ang ICC. Hindi na nga nila pinapublicize eh. Pero parang mga nakatatlo na. 4 na nga yata. 4 na. Mm-mm. Ang Supreme Court, nakakailang hearing na. Oo nga, no, Marlon. Ibig sabihin, mas mabilis kumilos ang ICC kaysa sa Supreme Court. Baka ang Korte Suprema natin ICC na. Dahil 'di ba hinahanap nga natin sa Korte Suprema natin na alam mo 'yun, nasaan na yung tungkol sa GAA? Nasaan kayo tungkol na ano ang sagot nila tungkol dun sa petition ng habeas corpus ng mga Duterte siblings? Hindi rin natin nakaringgan ng Korte Suprema kung ano yung sagot nila sa inihain naman ng mga noisy vloggers na pinatawag. Nakalaya na nga si Colonel Grijaldo. Colonel Grijaldo. Nang walang pagkilos at pagtugon na nanggaling mula sa Supreme Court. Na walang pamamagitan ng Korte Suprema sa kung ano ang nalabag na batas at kung ano ang karapatang nayurakan ng mga taong nanamantala. Actually, Marlon, yan yung mga pagkakataon na minsan magtatanong ka na sa hindi mo pagkilos ng agaran, doon mo nakikita na somehow kinukonsinti mo yung mali. Kasi hindi ka kaagad na pumagitna, hindi ka kaagad ng himasok, di ba? Paano kung nagkaganunan doon sa eksenang yon, walang pumapagitna, papasok ka, ibibigay mo na lang yung hustisya dahil may buhay na nawala. Di ba? Tama ka, Pam. Ito pa, yung sa pondo na lang. Multibilyong pisong pondo, yung GAA, di ba? Na mauubos na lang, masisimot na lang, yung 2025 national budget, wala pa rin pagkilos ang Supreme Court para rito. Kampong Chicken, salamat. Oo, sabi niya ang Supreme Court daw ng Pilipinas ay maaaring tawaging moot and academic. Diba? Parang huli ka na sa eksena eh. Kumbaga sa pelikula, Marlon, yan yung mga pulis na dumating. Tapos na yung para laban. Para ko tuloy, bagay ito, chismis lang naman to. Hindi totoo. Kailang, minsan mapapaisip ka sa mga nagpapakalat ng chismis na to, na ang bawat isang Supreme Court Justice ngayon, meron ng tagi-tagisang $500 million pesos para wag lang kumibo. Mali. Sa madaling sabi, wag kang kikibo, ako ang hihipo. Di ba? Anyway, chismis yun eh. Sana hindi totoo yung mga ganito. Ano yun? Meron silang ayuda funds? Ayuda fund daw. Isipin mo, cold cash nilang nakukuha yan for themselves. 15 justices yan, Pam. At mathematics tayo. Kahilig mo kung ginaganyan, Marlon. Pinagpawisan ako bigla ulit eh. 500 million pesos. Times 15 justices. Magkano yun? Ilang billion yun? 7 point something ba yun? 7 billion ba yun? Yung 7 billion daw yun, panis na panis daw yun. Sa isang heavy luggage lang daw yun ng isang Martin Romualdez. Ayan, yan na lang issue na yan, di ba? Yung issue na yan. Yung issue ng may record sa Amerika na involved sa bribery ang isang Martin Romualdez, pero alam mo yun, lantaran niyang pinasinungalingan sa isang press conference na hindi totoo, kasinungalingan, and he will not dignify any question with an answer. At ang ang kalakip nung isyong yun laban kay Speaker Martin Romualdez, issue rin yun tungkol sa dignidad at saka sa kredibilidad ng Supreme Court. Ng ahensya, ng kabuuan, di ba? Tapos ito, Marlon, nasaan ang Korte Suprema sa I think hindi naman Supreme Court to. I think this is ombudsman. Although we deserve to know also yung kaso na in-apply, hinain naman ni Amy Marcos against the 5 fools. Sino yung 5 fools? Remulla Brothers. Yan yung mga
nagkaisa para pakidnap si PRRD, Mga di ba? nagsabwatan, Oo, no? mga nagsabwatan. Sila Remulla, dalawang Remulla, General sila Torre, Anyo, Anyo, and Gilbert Chodoro. May isa pa. Well, yung mga yan, no? Yung let the information come to the public for free consumption. Kasi yan naman yung kung may freedom of expression, meron dapat FOI, FOI? Freedom of Information. Freedom of information. Yung availability ng impormasyon. Sana nandyan. Hindi yung wala. Yung ningas Nagretiro kugon. na lang yung isang Supreme Court Justice. May pinalitan na ngayon ng bagong Associate Justice Raul Villanueva ba? Tama ba? First name, Raul? Basta Justice Villanueva. And Pam, yung ombudsman binanggit mo, alam ko magre-retiro rin Sa August yata. sa Samuel Martires. Oo. Na ang naririnig nating pangalan napapalit ay isang malapit at inaanak ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa katauhan ni Mike Aguinaldo. Wow. But Marlon, ang mga naririnig ko sa isang Mike Aguinaldo, kahit yan ay may tatak na kulay, meron yang sariling disposisyon. Yan ang yan ang mga naririnig natin. Pareho tayo. Walang iniwan to sa isang Medardo Guevara. Na merong talagang Na may disposisyon, may paninindigan, prinsipyo, may di ba? prinsipyo. At Tinatayuan ng mga katotohanan. At talagang sa legal lang siya. Di ba? Hindi siya nagpapadikta kung kahit sino pang amo niya. Kahit ba presidente ng Pilipinas yan. At hindi nga nila napilit na, di ba, ipagtanggol yung ginawang pagkidnap kay PRRD. Kaya hindi mo rin minsan maialis sa isip, Marlon, na yung bang paghahain ng kaso ni Amy Marcos, isang gimmick lamang. Kasi nga, kung alam mo na magre-retire din yung anong pinakatawag doon, official hukom, Ombudsman? yung sa ombudsman mismo. yung ombudsman you should already believe na na to, patay na kaso Pero na to. siguro tamang proseso naman to, and antayin na lang natin sakaling ang magretiro na ang isang Justice Martires, bago ba siya magretiro, tutugunan niya muna itong inihaing kaso ni Senator Judge Amy Marcos, or ipapasa niya na lang ito sa papalit sa kanya kung sino man yon. Ang tanong naman, since pareho tayo pa nang narinig sa pangalan ni Ombudsman Attorney Mike Aguinaldo, no, na dating COA chief nung panahon ni PRRD, Hubert Paz, maayos siya. Although yun, inaanak siya ni Lisa Araneta Marcos, and sana kung siya nga ang ipepwesto doon, sana hindi niya magiging assignment o trabaho yung pagtakpad o hindi paboran yung sinampang kaso ni Senator Amy. Hindi naman ito kagaya ng Kongreso na whatever is the pending sa 19th should not be carried over to the 20th. Correct. Mamanahin pa rin naman ng kung sinong papalit yung mga existing cases. Because kaso yun Kaso yan. Ibang kaso, administratibo to Criminal and administrative, Oo. alam ko. The same case na binabato nila kay VP Sara. But, VP Sara's case is a different monster to tackle, because in the first place, is the monster a real monster, or it's a monster that some people only created in their heads? Because meron tayong Marlon, meron tayong figures na napagkukumparahan, million versus the billions of the other officials and other agencies na left untackled, no, sa publiko. Nagpo-focus tayo sa kakapiranggot na meron ang isang VP Sara na kinlear naman ng COA, Commission on Audit. So, but then, yung lakas ng ingay na ginagawa ng mga kalaban, yun ang paraan nila na para sila ay hindi naman mapansin, di ba? Correct. Dax Michael, yan sipag niya magpakulay. Oo nga, ang daming kulay ngayon. Maraming salamat po. No? Umukulay tuloy ang buhay. Oo. Marlon, tumayo ka kaya para ng gulay. tumayo ka kaya para makita nila yung happy color, Yung happy color na suot mo ngayon. Siyempre. Siya? Ano yan? Ponkan na ponkan. Ponkan ba to? Hindi, Fanta. parang Makita natin yung pusa nga, pinakita mo eh. Hindi naman yung
Shorts mo. Ano to? Pag goal ko kahapon dapat. Sayang, natuloy. Nagbihis ako. Uy, paano yung ganun, Marlon, Hindi ko pala? na pinalaban. Kung nag-golf ka, tas umuulan, ano yung pumapalo pa rin kayo? Oo, may mga adik talaga. Pero hindi umulan kahapon. Sa Cavite, hindi umulan kahapon. Walang ulan. Kaya lang, like usual, hindi ka na nanalo sa golf, hindi ka pa nanalo sa raffle. Kaya bakit may umuwiluan. pa-raffle? Ganun talaga yung PAM eh. Para kasi sa dami ng sponsor. So, may mga nagdo-donate ng pang-raffle. Napanalo na. Anyway, doon sa nag-donate po nung tumbler na Aqua Plus, nanalo ko pa. Hindi nanalo ka pa rin. Iba yung medyo, syempre. Ano ang major prize? Golf cart. Ay, maganda rin naman yan, no? Golf cart. Pang-errands. Tapos, merong sa Alabang ka pa naman nakatira. Yung TV na sa tabi-tabi, sa gilid. yung TV na malaki, Pam. Mga ilang inches yun. Wala talaga. Bigo. Bigo. Kaya today, Pamela. Kaya. May ano pa talaga. Kakayanin. Para sa ekonomiya. Uy, Marlon, ang tanong kasi ngayon, sinong host country kaya ang kukup-kup sa isang PRRD? Kasi actually, Marlon, I received a call last night kay Attorney Vic Rodriguez. Ang sabi niya, uy, kumusta kayo dyan? Anong balita? Tapos sabi ko, Attorney, sabi ko, trending ngayon yung possibility na talagang lalaya na si PRRD. Oh, good news yun. Dito rin, ganyan ang mga balita, bla bla bla. Tapos sabi ko, may alam na po ba natin kung saang bansa siya dadalhin, if ever? Tapos sabi ko, Attorney, bakit dapat ma-interview natin si Attorney Vic, no? Oh, pwede. Oo. Bakit hindi sa Pilipinas dadalhin? Tapos bakit kailangan na sa ibang bansa siya dalhin? Which is a good thing still, kesa nakadetain siya doon sa loob, no? However, when we say ICC host countries, ito ay malalamig na bansa, Marlon. Although merong Asia, may Asia. Pero sa Asia ba siya dadalhin? I think. At tapos ang tanong, ano ang proseso para, is it the choice of the family? Is it the choice of the legal team of the Or accused? choice ng ICC mismo. Or dapat wala silang say dun eh. Para muna, Aprobahan na lang nila. oo, dapat aprobahan nila. Pero may term, Eliminating na lang sila, bibigay lang kung sino anong bansa, oo. yan sila na lang bahala. Pero, meron kasing sinabi, nakalimutan ko lang yung terminology kasi in-explain pa nga ni tas, depende na lang kung blank, meron siyang term, I will have to find out the term, no? Baka meron din kayong alam dyan, napanood nyo na sa iba, na, alam mo yun, meron nag-take ng risk na host country na sinabing walang kasalanan, aakuin namin or kukup-kupin namin yung tao habang pinoproseso yung kanyang kapapilan, yung papers niya to go back to his mother country. So pagpala ganyan, Marlon, wala siyang passport, wala siyang identity. So ipoproseso pa yun. Ang sakit, no? Yung alam mong Pilipino ka, alam mong Hindi kalalapag. ka basta Pilipino. Naging presidente ka, na alam mo sa lahat na naging presidente ng Pilipinas, ikaw ang may pinakamaganda at may pinakamabuting ginawa para sa bayan at sa mga kababayan. Na hanggang Pilipino. ngayon, mahal ka ng tao, no? Meron akong host country. Alam ko na hindi ko sasabihin. Pero pag pinilit nyo ako, hindi ko pa rin sasabihin. Pamela. Si Marlon, minsan talaga madalas ako mapalundag ni Marlon. Parang wala naman akong yagballs, pero pumupunta dito. Merong something dito. At sarap pinag-wait. Kabwisit ka, Marlon. Kaya minsan ko yung mga secret, Diyos ko, baka ipang mo sa akin. Anong tawag sa ganun? Pang-blackmail. Pwede ko pag-ingatan yan, Pam. Kahit hanggang kilikili ang secret yan, iingatan natin Yung yan. wala ka namang yagballs, parang pag si Marlon ang gagawin, ano itong nandito sa lalamunan ko? Loko-loko ka, Marlon. Pero yun nga, no? Sana, I'm just hoping na hindi siya malamig na bansa.
na alam mo yun, kasi nga yun yung ayaw niya yun yung ayaw niya sa Europe sobrang lamig. Balik lang tayo doon sa Marlon, no, yung parang hindi siya Pilipino, yung niyurak-yurakan at binabo yung pagka-Pilipino niya, kasi para bang yung panahon na yun, parang di ka naman galing sa Hong Kong na lumapag bumalik sa iyong bansa na walang intensyon na alam mo yun, na alam mo yun, yung binibuild up sa isip niya na baka mahuli ka, baka ikulong ka, baka ganyan, yung tinanggi niya sa sarili niya, hindi, wala naman yan. So kusa siyang bumalik sa bansa niya, lumapag, tapos tinarantado nyo, no? Yung nanarantado, nasaan sila ngayon? Ayan, promoted sa mga mas matataas at mas makapangyarihang posisyon. Diba, ganun nakakatakot ang administrasyon ni Marcos, Marlon? Itong administrasyong ito, nung nakaraang 1986, pinatalsik yung tatay nila, nadamay sila bilang pamilya, di ba? Tapos nung sila ang nasa labas ng bansa, sila tong nakikiusap kung sino-sino mga contact nila sa Pilipinas, so sino-sino mga naging kaibigan nila, mga nakasama nila o mga natulungan nila, ang nilalapitan nila para makabalik uli sa Pilipinas. So anong taon after ng so many years, bumalik itong pamilyan to. At dahil sa pagbabalik na yun, ayun, tinangkilik pa rin sila ng ilan nating kababayan. At ayan, naging presidente pa yung anak na si Marcos Jr. Tapos, alam nila dapat kung gaano kahirap sa isang pamilya, kung gaano kahirap sa isang ama na mawalay sa piling ng pamilya at sa mga kababayang Pilipino. Tapos ngayon binabalik nila to. Ang problema, itong pamilya Marcos, itong matandang Marcos, ang sobrang laki ng kasalanan ginawa sa Pilipinas, sa mga mamayang Pilipino. Si PRRD, wala pong kasalanan. Ang ginawa niya lang, ipinagtanggol niya, pinaglaban niya ang kinabukasan ng ating mga kabataan para lamang ipatupad yung kanyang gera kontra droga.